to. Pero hindi nila alam, yung behind ang ano nun, work yun. What Like, naman, dito kami, bro, nag-work kami. katulad yan. Katulad nito. Katulad na to. Work to. Like, eto, kahit sabi mo na, free tong ano na to. Work to. Kasi, kailangan namin gumawa ng video dito. Post namin sa mga platform namin. Ganun yun. Parang, proud of you. Thank you, Pao. Yan si Pao, alam nila yung hassle. Iba pa yung mga appearance. Guys, hindi porket nag-a-appearance, yun yung definition ng work sa inyo. Like, appearance, eto, daming work nito. Tapos, i-compare nyo sa amin. Hindi nyo pwede i-compare. Kasi, Iba-iba Hirap kaya gumawa ng Iba-iba same industry kami, pero iba-iba kaming field. Same kami ng industry, pero iba-iba kami ng field. May mga gumagawa ng contents, may mga appearance, may mga TV show, may mga iba-iba. May Pero actor, guys, may videographer. ako nagsabi sa inyo, huwag nyo minamalita mga content creators. Grabe, sobrang hirap gumawa ng content. Like, mag-isip ng paraan Para magpasaya ng tao. para magpasaya ng tao. Trabaho na magpasaya ng tao, Yep. Ang hirap niya. Kasi hindi kasi ng mental health ng mga tao. Matitindi ang mental health. Kaya sobrang happy ako kapag may mga mama or may mga fans ako na nagsasabi na, "Uy, Pearl, thank you pag every time napapanood ko yung vlog mo, na-help mo ako sa mental." Like, sobrang saya gumawa pa ng more contents kasi, kahit shadow ban ako, may nanonood pa din. May nang-i-stock pa din sa akin para manood ng yung mga ganyan, guys. So, sana po wag natin i-compare kasi yan yung most ko nare-receive na mga message. Huwag po natin i-compare lahat. Kasi iba-iba kami ng landas. Iba-iba kami ng mga ginagawa. May ginagawa. May mga may mga sa YouTube lang, may mga iba-iba. Iba-ibang platform. So, please, wag niyo po i-compare yung mga, ito kasi madaming work, kasi mas marami itong wag yung ganun. Hindi porket lumalabas or nakikita yung gala-gala, we're not doing anything, may ginagawa kami. Yung paglabas ng pera ng ganito, content na yan, nilalabas namin sa YouTube namin content, it's a content, everything is a content. I mean, not everything, pero work. We do work. Ang work kasi namin maging entertainment. Oo, mag-entertain. Yan yung work namin, magpasaya kayo. Entertainment. Kasi may mga, di ba, may mga na followers namin na stress na sa buhay, hindi na alam, ganyan. Lalo ako, most of my fans, OFW, mga mother na talagang malayo sa family nila. So, most of the time, pag makaka-receive ako ng message talaga, like, Pearl, kahit hindi ka mag-live, kahit mag-post ka lang, parang ganyan. So, sobrang ko na-appreciate kasi, yan, ganun. Jeff Iton. I-prank ko din si Pearl. Siya ipaprank namin. Hi, Ate Kate. Pero alam ko namang alam niyo na yan, guys. Inano lang namin kayo, parang in-heads up lang namin, especially sa mga nagme-message. Para aware din kayo. Aware din kayo na hindi work din yon, pero hindi lang appearance ang work. Kasi hala nila pag nag-work, like, we're working. Like, iba kami sa on-cam, sa off-cam. Oo, iba-iba kami sa on-cam. Tsaka off-cam, ganyan. Kasi pagtapos mag-video, tutulog. Katulad nung katulad ng badminton. Lagi nagbabadminton, wala namang mapapala sa badminton. Actually, it's called influence to people to have activity. Oo, activity. Para alam nila na, kahit content creator siya, nakakagawa pa rin siya ng ganito. Or kahit or pagkagawa ng tignan nyo. Influencer kasi tawag doon, na parang kailangan talaga natin ng activities para for the... Tignan nyo, kaka-badminton ko, kasama ko kay Sino yun sa CSC, Elijah Canlas, guys. Kaka-badminton ko, kasama ko kay Elijah Canlas. Isa ako sa napili na maglalaban sa, Elijah Canlas. Di ba? Ibig sabihin, may napuntahan yung kaka-badminton ko na isang buwan kakapuyat ko dahil may Elijah Canlas ako para makipag-game sa kanya. So, Achievement. Happy yun na makasama ako doon. Di ba, guys? So, mga ganyan ba? Tapos yung mga, wall climbing. Mga ganyan. So, guys, yun, tignan nyo na, wall climbing ko, nakapag-mount pulag ako. Di ba? Bihira mo yung mga... Kaya gawin nyo kung anong gusto nyo yung pang low cortisol. Yan yung kasi ginagawa namin, low cortisol. Tsaka gawin nyo yung mga bagay na magpapasaya sa inyo. Na hindi mo pa nagagawa. I mean, ako kasi siguro masasabi ko,
Hindi kapag pasaya na ako ng maraming tao. Siguro it's time naman yung gawin sarili ko, tapos gawin ko yung mga bagay na magpapasaya sa akin. Or gawin ko yung mga bagay na akala ko takot akong gawin, pero kaya ko palang gawin dahil may nag-hold back lang sa akin. Dahil nakikinig lang ako sa mga taong akala ko hindi ko kaya. Pero feel ko ganun, na dapat may time din na isipin mo yung sarili mo na maging happy. Kasi guys, kung hindi ako happy, sa bagay, nakakapagpasaya ako ng tao kahit di ako masaya. Totoo. It's called sacrifice. Yeah. Kasi, I mean, hindi naman porket nakikita niyo like sobrang saya, same lang din. Pero feel ko ngayon, pas kaya ko makapagpasaya ng tao kasi na-fulfill ko yung mga bagay na akala ko hindi ko kaya. And masaya yung puso ko, masaya yung utak ko, may peace of mind ako. So, feel ko mas kaya kong mag-embrace ng ano. Para masaya kapag may sumusuporta sa iyo. Oo, yun syempre. Kahit Especially yung mga fans ko na yung talagang yung nagstay. Sobrang love yan. Kaya nyo guys, mimit ko kayo lahat. Isa-isa. Ang sarap magkaroon ng yung mimit mo sila. Tapos sobrang happy nila. Ako di pa bang meet and greet? Di ka ba nag-meet and greet? Di pa, pero plano na. Magano ka? International. Hindi, nag-meet and greet ako sa Malaysia. Yun yung first ko, pero sa Pilipinas hindi pa. Pilipinas, marami ka naman dito. Ako naman, pinaka-masaya kong moment pag meet and greet sa Philippines. Kasi nakailang na ako, birthday, ganyan, parang meet and greet sa kanila. Parang yung excitement nila, same lang yung excitement na nakita kanila nung unang-una. And sobra akong masaya kasi, di ba minsan kapag, nakita ko na yan, ayoko na. Ganyan, di ba? Sila parang yung excitement na meron sila nung first meet. Same as lagi nilang nakikita. Ganyan din eh. Kaya parang ang saya. Ay, puti. Di ba? Kaya sabi ko, bakit ko ilo-lower yung standard ko sa pagmamahal kung yung mga tao nagmamahal sa akin, laging excited makita ako. Totoo. Di ba? Kaya sabi ko, sobrang super proud of you. Actually, di lang ako nakasalabas. Can't wait na makita kita. Oo nga. Ayan si Jepetot, di pa daw siya nakapag-meet and greet sa Philippines. Kasi international ang ni Jepetot eh. So, Malaysia siya, gano'n siya. Di ba saan Thank you, Mama Brad. Kasi wala kasi nagmamanage sa akin before. Ngayon, may manager na ako dito sa local. So, plano na mag-aaron ako ng meet and greet sa Philippines. Kasi, international kasi yung manager ko. Oo. Tapos meron na akong bagong manager din. Sa local. Local naman. Pero yung international, hindi ko pa siya. Sa dami ba naman ng oo nga eh. Oo. Actually guys. Hayaan nyo guys. Hintayin nyo lang. Di ba? Di ba nga Pao? Sabi ko. Kapag may mga bagay tayo na akala natin wala na. Parang feel natin yung effort natin naging effortless na. Parang feel natin lahat ng ano ba bang gagawin namin? Lahat na lang pero parang feel namin di naman kami ganun. Tapos, ang nagmamatter dyan yung at the end of the day, parang, anong tawag doon, makukuha mo yung bagay na, basta ito yung pinaghirapan ko. Ito yung pinaghirapan ko ng ilang taon. Di ba sabi ko naman sa inyo hindi lang kayo naniwala sa amin, hindi lang kayo naniwala sa akin. Ganun guys. Parang Keep malaking moving sambal. forward. Yeah, Keep moving forward. kahit walang sign, walang pagpapakita ng ganto, walang pagpapakita ng ganyan, ano lang tayo. Always pray and always tapos, pagtiyaga. Tiyaga talaga. Tiyaga. Matutupad mo yung pangarap mo basta nagtiyaga and then. Oo nga, magtiyaga ka lang, makukuha. Tapos syempre prayer yung pinakamahalaga guys. Lagi tayong magpe-pray na guys, alam nyo, demonyo man ako dito. Nagpe-pray man ako. Guys, alam ko naman na We all have demon size naman. oo, lahat naman. Ako guys, demonyo talaga ako. Pero ngayon, nag-free naman ako Lord, sana, Paramdam mo ko. iparamdam mo sa akin na. Char. Mahal mo ko. Yun guys, parang naman, ko naman yan. Ano ba yan? Si Jeffrey? Oo. Hindi. Thank you, Mama Marie. Yes, si Jeppe to. Ngayon na lang ako nagtatagalog. English siya lang, English eh. English ako ng English. Ganda dyan ba? Oo.
sa Baguio. Si 10 out of 10, ang ganda dito sa Brian, say thank you kay Pao. Si Pao guys, ang naghanap ng accommodation. Thank you so much, Pao. Love you, Pao. Siya ang naghanap ng accommodation. Actually, siya din ang nag-ano ng accommodation namin sa natin? Siya guys, and thank you so much Pao sa sa pag-help sa amin. Dahil daw dyan may ilalabas daw si Brian. Anong ilalabas sa Brian? Brian. Si Brian, maglalabas daw siya ng video. Sasayo ka ba? Guys, thank you Pao sa paghanap ng accommodation sa amin. And hindi talaga kami binibigo ni Pao sa si Pao kasi late na pumasok sa buhay. Sayang po. Kasi sa mga taong galing Baguio, punta ba tayo sa Baguio? Pwede. Parang Alis tayo mga wala na akong damit eh. Yan, bibili nga May tayo. damit ka, be? Wala. Ano akong Last damit? year na lang ako. Last week. Huwag sa SM bumili, mahal man. Saan ba? Sa ano na lang, may mga ukay-ukay. Okay. Pero gusto ko rin mag-pursue sa SM Baguio. First time ko lang ulit dito sa Baguio. Galing kami SM Baguio ni Jepoy nung isang araw na nag-event kami sa Avenue. Sobrang lamig, walang aircon. Yan nga, sabi ko. Sobrang lamig. Gusto ko rin ma-experience eh. Pasalubong po yung horse sa Baguio. Ang bigat naman nun pa. Alam niyo guys, si Mama Pearl, nung nakilala ko siya, parang dami ko na-explore dito sa Pilipinas kasi di ako masyadong ma-explore eh. Parang taong bahay lang siya, gawa lang siya ng content. Pero nung sinabi niya yun sa akin habang nag-hike kami, sabi niya, feel ko, Mama Pearl, pag tumagal pa ako maging parang part of the group, parang mas marami pa daw siyang mapupuntahan. Madami. Actually guys, oo, kasi di ba iba-iba yung circle ko eh. First time ko lang na pumunta ng yung Clark, Sa farm, oh. Hindi lang sa farm, yung sa Angeles. Oo, sa Angeles. Korean town. Dinala ko din siya. Eto yan si Jepetot guys, pag in-stock nyo yan, makikita nyo ang following. Sobrang lala, pero, diba? 8 million lang. 8.5. 8.5 million. 8.5 million ang following, pero, diba? Ano lang, Friendship yung binubuo always stay humble. Humble lang. Di naman as in na parang binibase sa followers. Kasi ako, hindi ako parang nagmamaligit eh. Like, nagmamaligit. Naging mataas ang tingin ko sa mga tao. Mataas ang tingin ko pa Wow, si RC gising na, oh. Wow, bagong gising si RC, nagko-comment na. Akala ko nandito sa likod. Hi, Zeng. Morning, nak. Hi, RC. Humble man yan siya. Ano lang, always stay humble. Yun yung turo sa akin ng lola. Ako gusto ko mayabang na ako. Para pag biglang tumaas yung following ko tsaka dumami yung may alam na nilang mayabang ako dati pa. So ayoko nang mag-humble. Dapat minsan mayabang. Na okay na maging mayabang as long as pinaghirapan mo. Diba? Dapat mayabang ka na para pag Ganun ba? kunyari, ay mayabang siya, nagkapera lang siya. O at least alam nila, ay mayabang na talaga siya dati pa. So at least pag marami naging milyonaryo kung marami akong pera, hindi na sila na mayabang ako kasi, mayabang pala siya dati pa. Ganun. Parang hindi na sila masya-shock. Nakita yung background mo. Yung mga past videos niya. Ay, shy. Oh. Pagkakita yung stock, mayabang na pala siya dati pa. Ang ganda ng background. Yes, parang AI. Tingnan mo yung